magsugod na ta. Maupo po kayo. Kindly sit down. Kadaghang bantao. Mga taga-Davao mo, no? Kanang ako ba kalit-kalit ning biyahe kay ni hangyo si June Ibasco oy tigplano sa among mga schedule. Apan nga rin, murag ni kalit og iyang gihangyo unya nisugot ko. Usara ko kaadlaw dire pagkahuman na ako'y makitaan nga gwapa. Muuban na lang ko sa inyo, ha? Tal, pareho matang Bisaya. Binalalaos yung sense of humor ni Tatay Diggs. Kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw mo. Nitong unang panahon, na tao ko 1945, unya ang negosyo kaayo diri Cebu bag-o lang human ang giyara. So ang mga abogado nga rin, daghan. Kay bag-ong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa murag na salipsay siya, kay dili sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe may sa Mindanao. Kanang Davao niya to 1950, tasang pa na. I could remember nga, sige may pamutol sa kahoy para sa lugar nga space, espasyo para tindugan balay. Baya na paningkamot sa akong amahan na Bisaya o akong inahan taga-Agusan, nilambo ang among kinabuhi. Kay abogado man akong amahan, baho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagman nagbulag sila kay di lagi sinanta sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, iyang trabaho. Nahimo siyang gobernador. Duha ka termino sa Davao. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Bitang ayaw yun mo pagtuo ang akong utok pareha ni Adto. Ang utok nako karon muraog o sa tanaw pilit-pilit na murag latik. Sa hindi na gani ko hala, pero makakita ko gwapa. Pero pagkahumanan diya sa balay, maglagat lang akong mata. Kaya retired na ko eh. Dako po ng akong retirement. Kaya dugay ko sa gobyerno. Pero muna, maglagat lang ko. So mga tukog, mga SM, pero tinted man ang akong sakyanan. Di na ako, tanaw lang ko. Tanaw ko sa mga babae nga di nagyod na ako mahikap. Antod yun. Marami magagalit dito sa alyansa. Lain ilang naong, pero kay ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Kaning mga laki, labi nagpagag. Padaplin mo diya. Nangutag doon nga wa. Bitaw, lain pa yato. Nibiyahay yung ko karon. Gituyo ko ni kay gusto kong makikila-ila ninyo.
anibaya lang ko nahimo kong mayor 3 terms ya, dagan ko congressman kay di ka naman kadagan pagka man ibalik ko pagka 3 terms na pod mo nang ako pinakadugay nga mayor sa Davao tinuod lang ang niuban sa akong amahan kadaghanan diha sa Danau. Pag-migrate sa mga akong papa, sunod to mga taga Danau. Munang daghang taga Danau nga Bisaya sa Davao. Oh, Mayra, guyuron ta ka. Munay istorya ba? So karon politika man, murag ambot sila yung leader. Mga tao, para po, Duterte. Ayaw na lang ko, kay dili na ko makabalik sa politika. Grabe yung sigaw ng mga tao dyan. Balik daw, balik. Pagka mayor sa Davao. So pagka pohon, maloo yung Ginoo, pag madaog ko, mabot pa mong pila ka, makarga mo ko sa kabarko. At ito pag Davao. Agad ito pag Davao. Mawala mo, ba mo'y kwarta, dili ako magbugal-bugal mo. Yung nga polis nga, nawala ko, taga Cebu ko, paaniman ko ni Duterte, yung nga polis nga, ikaw day akong bodyguard, mientras tanto ni ako sa Davao. Kanibang abilidad sa administrasyon. Ako, 83 years old na ko, gusto na kong mahawa na mong kahuay na. Pahuway gani nga, pahuway gani. Nag-ampo gani ko nga naikilat opat kabuok na. Gikan ninyo maris ako. Una pala yung nanonood. Bitaw Bago siya. Di ka banggol. Naunag yung mapahuway ko. Ang kadaot, napugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Yes. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kaya na iyang tatay magkagubot po ta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na pareho sa iyang papa. Kawa pa martial law, why election, siya na po imuilis. Iyang gamiton, buhat sa iyang tatay. Di po siya naong. Isod na siya. Pero unang kamo makatigaw mo gubot. Timanin ninyo na. Pareha siya martial. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kay madugay, madali, matapos mangyod na. Unya, illegal man na. Pamili mo. At tumunga to sa sayop, duwar naman na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Kintrohay kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Basta nang pagsulti ni
Duga na eh. Ibaw kag unsay pag-ilanan sa adik, mukalit lang o ang sip-on mukalit lang tulo. Di nila mapunggan. Ang hibaw-an ako diya ay taga Davao man, Silag Damiyo. Kaya makita mi anas Davao, mukalit lang og sip-on forever. Sana all. Masuko mo na siya. Takadabaw man niya. Mamang po'y tinuod. Actually, di ko nila mabula. I was mayor for the time that they were in Davao. Walay nada. Karon pugos ko pag kampanya para sa mga tao nga makita nako nga makahatag og alibyo. Anene, wala ko'y gisaway sa ilang grupo ng senador o kaning atong puri na mga abogado, mga maintao. But the only problem, pag musod ko kag politika, o niya na'y eleksyon, labi ng administration candidate, taga-ang kag kwarta, padag-ong ka, actually, ng imong loyalty tuwa nagyod kang Marcos. Wala ka na'y independence. So, ang buang ni Marcos, mapagpatumba-tumba siya nga rin, tumba po na silang tanan. Senador, mangatsing si Marcos dire. Mana po na In other words, pag mosur ka anang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Ako, mo gini akong gipangayo sa tanan. May prinsipyo ka ba? Kay wala, tanan akong tao, mo gina prinsipyo. Ang prinsipyo, kaning mga ni anak ko nga rin, opisyal, daga gobernador, mayor, dili ni mo sugot og hausyaw. Dili ni sugot nga sugoon ako nga mo ni mo na deskonsiyo. Never. Parihan Marcoleta. Pagka-bright na lang ano yung bataa. Putuhin ninyo sa tinuod lang. Ako mismo, na ako'y kaso, maalanganan ko sa korte onsa ba? Akong kuhaon si Marcoleta. Masiguro ko, maayong abogado, maayong mo debate, dili ibaligya ang kaso. Muna'y akong bungol-bungol rin ako buang. Yung senador. Debi, bungol-bungol ako. Tiguang na ako. Pintay ito niya siya. Debi, babae mo, sulte. Unsa to? Bago lang kung nahuman. Pero una kung diretso akoan, si Marcoleta na itong akong appeal yun sa istorya. Ganang tinarong, may prinsipyo. Kung Miss Congress na ito, saludo ko. My good, bright. Ako unta to bright man ko, pero pareho may eskulahan ni Mayorama. San Beda man po na siya. Tanawa kung sa'yo nahitabo.
Attorney Victor Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondok, bag-ulan ng abogado. Ayog sambat na pagbubuhat mo na. Kadaot ni si Buano sa yung sambat. Buhat lang ito si tatay. Ay, nako. Mayor Mike Rama, Mayor Jonas Cortez, Vice Mayor Glenn Berside. Madaog nila. Modaog ba ni sila? Kay dili, di na ko maghugo-hago, manaog na ko. Actually talaga. Loko-loko rin to. Believe talaga ako sa speech nito. Okay, yung Hindi scripted yan, ha? Duterte, sila Duterte. Huwag naman. Kalaw seryoso. Kasi asa kung what to, tinuod lang. Basta mo nang di. Ang tao magsig Duterte. May kinsa man ang yawa na. Kung man namang eleksyon o ano. Mayor Bingol Vilo of Consolacion, Vice Mayor Rose Bihag Cebu, Francis Palangka was running for governor in Negros Occidental. Ay, kaman dong. Nagtinudloan naman mo niya. Yes, sir. Nakoy isyo simple lang. Ang usak ka nasod naanay pundo niya nga gold ba kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na asa man ang balor ana asa ang backup ana. Mayroon ka dahil, niya ang among gold reserve. Kaya namo, mapalit o asa magdegosyo. Kay naami gold o naay balor among kwarta. Ang putlag, wala na ko baling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod mukatag. Og di na mo honor ana kay wa na nay balyo. Ang unang gikawat ni Marcos
ang atong gold reserves. Sige, mubitaw nang niya ako. Actually, suko ko, putang ina nila. Sige, nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So, saan lang pagtindog ang atong ekonomiya, pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante kita na to, muni among mundo o muni balor among kwarta. Sige. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay baligya o kanosa. Muunay na kung putang inan diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mo sultihan na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, yung tamo, padoon na siya sa pagka-dictator eh. Padoon na siya dito, di na magbaling-baling, og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo baligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna yun na, karong pilakadla, mga pobre kita ani. Ako, nagpalit ako daan o sa kadusin ng jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garter, ni ana sa akong. Pobre na ko ta. Niyapay ni si Pam Bari 4 Governor muna mo kahit yun sa sige ma'am, good luck. May pa bang lawas ni Gwen? Nagano si tata eh. Tigero nito eh. Kaya marabang di man dili bugal-bugal. Pero ba na ako niniwang na siya maayo? Kumusta? Ingnan na siya makita niya nangumusta ko niya ha? Si Mayor Paz Radasa sa Lapu-Lapu. Ay, ma'am. Daog na kita ni. Kanibang mga katsila, salbahes yun yung mga yawa. At unang panahon, abot na sila sa Pilipinas. Gusto mo sa Leyte, diyan ay parking itong ilang galyon. Mga lang mga barkong dago. Sulod sila, patay nilang Pilipino, kulata nga to, kulata dire. At saka sila sa taas, sinahinay. Ang Pilipino good niya to in town, sundang lang. Ang katsila niya to pagkanaog nila, naana sila ay pusil. Wag dag-anan akong lulo. Dito
Ito sa taas. Siyempre, ako gitong lolo kay ang problema ni Ane, tanaw ng mga lugar, mga isda, mga gwapong kita sila si isda nga mo'y ginakaon sa mga natibo ni ato. Kato mga natibo ni ato, ato tong mga amahan o inahan. Karon kay patay man ni Lapu-Lapu si Magellan, nanimaw siya. Kapo mang isda, iyang gipadakop, pinakadakop. Pagkahuman iyang gialsa, ipanganlan niya Lapu-Lapu. Ihimo niyang isda. Ako karong pila ka adlaw, kung naamoy pispan diha, magbuhi ko og halwan lang. Pangalan po na ko og Magellan. So, napugos ko ani karong pagkampanya para anaon yun sila. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason o ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos ug manaog siya ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pilde si Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Mo nang samo karon. So, kinahanglan perhaps ay si Inday pag-abot sa Senado kay mo umanay mo ang Senado mo oy judge ang House of Representatives mga representante mo na sila'y prosecutor sila'y mo da sa demanda niya ang mga senador mo'y maminaw o muhatag sa ilang silot o verdict. So kinahanglan ni Inday manaog na silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado alkanse. Pananghangyoon tamo padag-on ninyo na yung akong gihangyo sa inyo. Kay mawad-an taog wala may problema ng manaog ka pero lisdan siguro nila boto. Muna na di ang plano nila. So ay naman ibigay mo kayo, no? Ay naman ikaw isilit diri ka. Mo ni Pester. I love you.
Pero ang imong tingog murag naman. Kita ta. Ikaduha, kaning utang ang pagkaon, bugas. Ang iyang giingon ni adto nga 20 pesos daw ang kilo. Mag-isaad sa buang. Karon wala na. Unya walay solusyon nga naa makita nato. Munay problema. Nag-import sila og daghang bugas. Mubayad magyud nagtaripa. Ang taripa giubsan nila from 35 to 15. So, daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya, mahal ng gihapon. Unsa man yung putang inaw? Pasudlo na, mubo ang taripa, daghang bugas, pag-deliver, mahal man lang gihapon. Muba pod gare? Oo, kasabot. Akong presidente nito, pag ingon ako kakang presyoan ng inyong bugas, 35 o 25 per kilo, mo nga na masunod. Kani siya, presidente man unta, dili maka mando. Waton ang problema, makitaan man nyo mulay gay. Una pa siya mo desider. Pagkahinay, ingnan ta mo, President yun. Ako di man ko manghambog. Kinsa ba ito? Ito si John. Ito akong gitawag pag-abot na ko sa Manila, bago kong presidente, na ay bugas nga ang presyo ba gaduwa na sa mahal o akong sugo ni John. Ako, tawga ang pinaka dakong negosyante bugas dire sa Manila. Yung opisyal sa NV, ayaw na. Kanang negosyante nga pinakadato nga nagnegosyo bugas. Chinese. Boy bino. Kani tinuod ne. Naaman si Major Dia. Tawag na kong Chinese ipaling sa ina ko nga naay tay problema. Ang bugas nga rin gabalintong ang presyo. Karon ako dagang ingnon. O dili gani na mabutang sa pustong presyo, ipapatay ta ka. Tinona. Yun, issue na naman doon sa kabila. Daghang po ko gisulti nga ipapatay nga nago ipat siya po. Nabog yung ko'y giingnan nga ipapatay ta ka. Paruman, nigwapo ang presyo. So nawala akong problema.
Ani magodan yung community of people ba? Nagi bright di nga makaunaw-unag kung saon pag kausapod tubig, walay tubig, Manila, tanan. Ako sa Davao to ko. Tawagan ako ang tubigiro ng ilang manager diya. Ina ako tubangan po sa media, minaw, mulupad ko ugma sa Manila. Putang ina, pag walay tubig nga muaga sa anang garipo, dadon taka dito sa dito takalumsan pedag bot ako sa Manila, nanay tubig. Anawan mo sulbat o kuhan. Galing itlog lang yung puta. Talawan o walay sapot. Presidente kagwa kay sapot. So, duha. Karon, ang ikatulo, di na tamag pinulahay, ha? Dibalik na pod ang druga. Dire sa Davao, Cebu, Manila, daghan na pong standby ng mga hold up. Uban manunggab. Katong ng hawa, moto sila. Wala yun, hinay yun. Di nila kontrolado. Hadlok manggod. Hadlok sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Kung ina na ko nga, ako sa Davao ni Adto, pag ina ko nga, gusto na ko ang Davao malinawon. Gusto na ko ang Davao makalakaw ang mga tao. Makauli ang mga estudyante, labigid ang mga babae. Ngaway pulled up sa jeep. Ina ko, patsa silang daan tanan naron. Ilabay na sa dagat. Bahog na ang anak sa mga isla. Mutilaw sa mga pula-pong tamo kayo. Bitaw. Reper, fertilizer pula-pong re. Davao binahog eh. Upper tanan. Simple wala na. Ang tiil yung lang hiktan o haloblak. Stang ulo. Di na ulo tao. Baya, Pasig, di na siguro ko kay bawal naman sa Constitution. Pero pag mabalik ko, bantay yun. Di kinahalan, ang problema diha, patyon yun mo, walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Imo nang ipresuhon paggawa sa niyang balik na adik eh. O niya balik na pod balik. Basta di na maantos, hiposo na lang. Pero ang gusto nako katog yung dagko katong mga tunuladang
Di lang ko ka ingon ni si Kuan nga wa may gipakita si Duterte sa iyang panahon na mayor siya. Baya na-raid sa Davao, na-footage. Raid na ko. Unom ka drug lords. Corrupt gid sila. Gipanitan ginako diya sila sa tinuod na. May magagalit na naman dito. Kanang inyong Dias Dumoy. Gipanitan ginako. Ingnan to mo. Ayaw yun in town. Muna, may problema sa crime na to. May problema ta sa bugas at tuntian nga di matarong-tarong nila o kaning krimen nga So, arin ako sa mga tao, basig makatabang na to. Pero kani, umudaog ni sila. Ang pabiling kani silang loyal sa ato. May mga prinsipyo. Pero una sa tanan, di man ko magkaon ni pagkuan putang ina ni. Di bitaw ka mo. God just. Diyan ka lang. Kaping man eh. Wala na yan. Dito na tayo sa lista ng May gagamitin naman yung alyansa nito laban kay Duterte, mga kabalitaan. Mga ilang oras, yun naman yung magiging usapin. Akong sinultihan karon tinapulan na giduka na ko. Tiguang. Pero paminaw gyud mo ana kay mo ginay tinuod. Ang tiyan o krimen mo oy problema ninyo direct. Paglingkuras si Rama o usab kay ako na siyang gitudluan unsaon pagpatay sa tao. Salamat. Habulin to ng human rights. Murag dili ikaw ang nagpatay. Ana ba? Yasa ka niya. Yung listahan ng mga senador. Marami din mga kabalitaan, no? Itong kinakatakutan ho ng alyansa. Una ta. Itong dami nito. Una ta sa di ba po tayo may ikog nga barog nga rin sa yung unahan na to ang kandidato sa mayor sa Lapu-Lapu City. Diba? Pilde ganena, balikan temo dere. Awara, mantay. Padagkag yun ha. Ako na gunang ni anhingari para mo hangyo sa inyo. Padag ang among kandidato.
Sunod ang Vice Mayor. Wala na eh. Ayman. Paningkamot po diya, pre. No, Vice Mayor. Attorney Parehome, Attorney Dignot. Ang sunod ang mga kandidato sa konsihal. Kisa may unahon na to. Kanang incumbent. Wa. Wa na siya. Ayun yung nagidampot. Ano pa talaga to si Tatay Diggs? Dinampot daw yung mga konsehal. Ay nako, walang kupas talaga yung Tatay Diggs natin. Kaya ang kabila ay napakatahimik pag nagsasalita ho si Bonget, mga kabitan. Ha? Na tapos itong mga sinasabi ni Tatay Diggs malamang gagamitin naman to sa kabila. Laban ho sa kanila diyan. Ano na yung understood na yan eh. Sa konsilor. So, direta sa kaning tawhana bata pa. Saan ko gining unsaong pagpaninguha niya sa trabaho. Kita na ako, amigo me. Panusa ka daw niingon siya nga kuha ko glow mayor. Ako siyang ako, nahinay lang. Ayo. Pero sa media ni, pero ninyo makitaan. Karon abogado na, wala na sa media, gusto magsilbi sa lungsod. Karon, tanaw na ako. Kung ikumpara na lang man naman nyo sa mga diya, sa mga libat nga tiguang kanina lang ibutang. Actually, yun mo Jimmy Bundok. Butuhin ninyo. Buotan nga tao matibang sa iyang pagka sa TV na to kusog tabang. Ang sunod ng Pailila usa ka tawo ni nga dugay na nakong kaila. Pagka mayor na ako kay dugay magyugkong ni mayor. Niabot na dito mga second lieutenant pa. O niyan, assign sa lain-laing lugar sa Mindanao. Pero itong nag-major na siya, napadool ang iyang assignment, hantod Colonel, nahimong siyang City Police Director. Wala ni hangin, wala ni hambog, maduula ni mo ni. Wala yun yung tabang-tabang diretso. Kasi inyong sakon dito sa Senado. Si General De La Rosa.
tago tong upawang yawa. Kaning usa, bugay na ako ning kauban. Nag-training na ako ni siya halos ang istorya ni ang akong aid yun ba? PC. Kabarkada ni Bato o ni Bongo. Nagdula sila basketball. Pagbasa sa bula, pagpasa kang Bato, ipasa niya itong ang isao motong namatay. So, naka-discarrel among kinabuhi. Itong aid, katong kaduwa nila, yung siya nga, ako na una yung trabaho. So, kaya kanakangay pa man po ko sa batasan, maayo man, kamao sa trabaho, bright ni si Bong, Lasal ni, graduate ni sa Lasal. Maayo ni sa mathematics, dili na ni mo kwenta o calculator, dili lang. Bright ni, si Bongo. Ayaw yung buto ito ato ulan bitaw. Usa. Nakita mang mapa ba sa Pilipinas, kinahanglan na atay representante unta sa tanan. O bitaw ng ingon nga ang senator si moong region para patanang regions mga probinsya representasyon. Nakita na ko ang maayong laki. Bright. Niya kursunada. Nung siya nga mudagan tayo. Ako, sige. Siya ako'y kwarta. Sige lang. Ako. Okay lang mo tabang ni mo. Pariho mo ta. Daog ka lagi. J.B. Hindo. Pod, huwag ikabayad sa barko. Pagdabang dire. Kaning sunod, butuho yun ninyo ni. Kaning sila tanang butuhin ni. Para lang kang inday. Ako gahangyo ninyo para kang inday. Wa man po'y tigas maginitanan. Ang sunod, wa kay masulti. Magsigilag, amigo mami, sigilag ampo, sigilag prayer, maintaw, way kontra. Nainitan ni sa Amerikano, bawa ka ng Amerikano, ang kaso niya ni Katay ng Arisdamo, giinitan ko niya siya, pero eventually, I am sure na udagan ng kaso ani. Mubalik pa ko pagka mo-eskwela pa ko, abogado man ko, pudugay ko nawala, mo-eskwela ko pagka murag estudyante, upat ka simana. Minaw lang may lecture ba sa 4th year. Kung sa'y balaod nga naana, kung sa'y na-erase na, kung sa'y balaod pa. So, mamanin ko. Kani siya na ay law school, na ay halos tanan. Tingalan ko nganong binuang nga niya.
tinuod, maayong tao yun as in maayo. Pastor Kiboy. Og naa ba siguro tao nga mas buutan o mas maamo kaysa iya, ako na. Ang sunod, usani ka abogado, practitioner, PDP yun Wala na siya, basta sa partido lang, tabang. Pero, nginan ako, sway daw, lagan. Basig mo daog ka. Basi hindi ay og mo sugot ang taong lungsod sa Cebu, sa Davao, o ibang lugar. Atong hangyo, total maayong laki ka man. A very good lawyer, a very good man. Si Lambino. Kaning sunod, makikposta ko ninyo. Makikposta ko ninyo. Ang number 1 Tinoodang, nakita na ninyo ni Stevie. Ako, personal yun ako. Personal nga dynamics ba? Intercourse. Maayog yun, buutan. Kunya hastang bright kayo. Mo lagi, og ako, nangita og abogado, o dipinsa na ako, akong pilion ang pinaka-bright, pinakamayong tao, Marcoleta. Ang sunod, ba siya? Rodriguez. Kani siya empleyado ni sa Malacañang ni Adto. But naasay pa magustuhan sa pamaagi sa Malacañang. On a matter of principle, nigawas ni si Rodriguez ni resign. Onya, lawyering man siya, sige sa suroy, pero kadaghan na nag-udyok po sa iya nga, kung mahimong anong di ka naman mudagan, daghang kag nahibawan diha. Daghang kag nahibawan diha sa Malacañang. Daghang kang na tunan diha sa Kongreso. You are loaded with a promise na ang imong experience magamit nimo sa kaayuhan sa tao. Magigsuunan ko, panghamboy yun ako. Maayo gud nga tao. Bright pa. May ni sa iPad musulti na ako tinuod lang. Vic Rodriguez. Mudaog ni kay lapad eg naong. Puro utok man na. Pag na puro utok. Ni ay Bugal-bugal talaga to si katapusan ba? Dili ni siya kaingon nga bugok nga way tinunan. So happens nga may pinag-aralan to. He can talk in English and he can communicate very well. Galing lang ang iyang napili nga trabaho, artista. Sige lang gakos anang mga babae diya ang wapa. Kainggit ito. Nandito mas Philip. Kani siya,
Philip Salvador. Idungag na lang ninyo ni Bright sinatindog man ni makasabot man ni kung sa'yo ginasulti. Actually, kaning silang tanan, pwede yung mudagan, pwede yung mudaog. Ako ang giingnan, kinahanglang ko nila tungod ni Inday, manaog sila, ug mudaog ni silang tanan, safety na si Inday. Di na ma-impeach. Sa butuhan pa lang, lamang naman ang Senado. So, akong ginahangyo kaninyo, butuhin ni sila kay mga tao ning na tarong. Unya, ang akong hangyo nga personal para sa akong anak. Osbo na lang nato. Gabi na ron. Among kandidato, pagkamayor, si Dingo Bilo. Bilyo. Bilo. Bilyo. Ang vice mayor, si Rose Biag. Ilan. Pagka-vice mayor. Pagka-konsihal. Aligno. John Conson. Mali Gungolo, Moche Maxilon, parakpa pulbudya ko sa mga tugnaw. Julian Cuyos, Ava Guapa Sanchez, Ibi Singguran, ang katapusan Dada Gielsik, mana? Oh ya, tonton kamu. Badaghan na silang tanan. Dili ko mo endorso og tao nga buang. Ni mainig mga utok. Musilbi yun. Okay. Wala na, panguli na mo. Salamat, ha? Sir, sandali lang, meron ka, sir. Baka pwede mo tumatawag. Sila natawag kanina. Pambaricuato, Governor, Cebu Province. Kaya ni mo na.
Ilis na mo kuan? Dugay na po din. Ilis na mo. Attorney Regal Olivia, Congresswoman Mandawi. Ito, sir. Team Mandawi, sir. Sir, kasama to sila, sir. Team Mandawi, kay Mayor. Wala na. Team Mandawi. Last na lang, sir. Last na yan. Ito, last. Pilar Camotes, Mayor Ernesto Maluluan, Vice Mayor Mario Pagalan, City Councilor Tonton Maningo, ug Mayor Ann Teranda. Sige. Luyat iyang kamot. Wahon siguro na mo ano? Attorney Macdo. Catanyares, 3rd District, Bohol. Sir, pwede daw mapasalamatan lang yung may Cebu. Yung Una ko, pero pag hinahinay na mo, salamat lang ko sa maisog Kate Cortez Luya, Elmer Hugalbot, John Abines, muni kuwaan o kuwaan na. Kinuna ng yung pitaka o cellphone. Claire Minor, Claire Minor, Peter Conrad Tejero, Tess Perez, Richie, MB Bihag, Attorney Irene Ann Cabalies. Councilor sa Lapu-Lapu. Mamiwigat rin kalyado ni Tatay Dig sa LGU. So, may laban tong ating mga siyam na senatorial balls.
Liluan. O may taga-Liluan din. Liluan, Cebu. Liluan. Dito masusukat mga kabaitan kung talagang yung mga tao ngayon ay hindi na ba magpapabayad ho pagkatapos ng eleksyon. Dito natin malalaman ho yan. Kasi parang Salamat. karamihan kasi sa mga mamamayan ngayon ay hindi na magpapauto sa ayuda-ayuda ni Tamba. Tatlo, apat lang to. Tatlo lang sila, no? Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, ang may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa So ayun po mga kabalitaan, no? Napanood at narinig nyo na po yung speech ho ni Tatay Digong Duterte. At yun, hindi rin pala, hindi masiyasi. Ika nga sa Bisaya pa, ay madami rin palang dumaloho doon sa Cebu City. Tama yung sinasabi ni John Abines na tignan na lang ho natin. Mamayang gabi, sabi niya, nung nag-live ho siya, dahil nga pinasok yung bahay niya sa, sa CIDG, mula pa daw ito sa Maynila, sa office mismo ni General Torre. Yun, sabi niya, tignan natin kung ano ba, kakaunti lang ba yung dumalo. Ayun, ang dadalo. Ayun, ang daming dumalo ho, mga kabalitaan. Makikita ho natin yung taga-suporta pala na ni Tatay Diggs ay sa Cebu. Nako, mas lalong dumarami ho mga kabalitaan, no? Kaya ito, yayanig ho talaga yung mundong alyansa. Pag nakita ho nila ito, at sabi nila, wala na daw sila. Wala, nagkakandarapan na daw itong yung Team Suka, mga kabalitaan. Pero tingnan niyo po, wala hong libreng tubig dyan, walang libreng pagkain, walang ayudang ibibigay. At kung sino lang yung interesadong manood at sumuporta ho sa indignation rally na ito, ay open ho ito sa lahat. Pero tingnan niyo po, napakadami ho, mga kabalitaan. So dito ho natin malalaman talaga, kahit sa ngayon, ika nga sa social media ay talagang lumilipad ho talaga mga kabalitaan. Kung makikita talaga natin na dito na ho sila nag-iingay. No, kasi ayaw ho nila mag-ingay sa labas, sa kapitbahay, kahit kanino. Kasi nga, umiiwas lang ho sila sa problema. Dito, social media, lumalabas talaga yung totoong galit ho ng mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. Kaya huwag ho natin kalimutan, suportahan ho natin yung ating mga senatorial candidates ho ng PDP Laban, dahil sila lang po ang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa bawat isa ho sa atin, at lalo na sa mga susunod pang mga henerasyon, mga kabalitaan. Kaya magtulungan ho tayo, at God save the Philippines, mga kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to talk.
tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl, their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear. A nation stands on the edge, the breaking point near. Protests ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold, no fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always be. The streets once thrived in peace and light. Now shadows loom and hearts take flight. The will to fight, the drive to lead, a legacy that we sorely need. We miss the will, the unwavering mind, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. War on drugs, a bold decree, dividing hearts but keeping us free. The fight against crime and corruption,
a battle that still needs our devotion. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The war on drugs, a bold decree, dividing hearts but keeping us free. The fight against crime and corruption, a battle that still needs our devotion. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The roads he paved, the dreams he chased, a vision for the nation he embraced. But now the will, it seems to fade as we long for the leader we once made. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The roads he paved, the dreams he chased, a vision for the nation he embraced. But now the will, it seems to fade as we long for the leader we once made. The legacy lives, the spirit burns as we strive to reclaim what we once earned. The will to fight, the drive to lead, a memory that we forever keep. Gun of God, Bob Peacock.